Lord, how they have increased who trouble. 7 reasons why we need to repent. Una, because life is uncertain and short. At pangalawa, sapagkat death can come because it's unexpected thing na maaring dumating sa atin, ang death. And then, we need to repent because number 3, sin separate us from God. At yung mga tragedy or any difficult situation can be or can expose us or can expose our human weaknesses. And also, number 5, God calls His people to turn back to Him. And another thing, number 6, bakit kailangan natin mag-repent? Because judgment is real. At saka yung number 7, of course, ang forgiveness, it leads us to the moment na tayo nag-repent, it leads us to God's forgiveness at saka yung new life. And then, sa pagkakataon na ito, ay gusto natin na ito'y bigyan ng medyo mas malalim pa na diin using ang scripture o salita ng Diyos nang sa ganon ay tayo ay lalong magkaroon ng malawak pang kaunawaan. So welcome sa Gospel 24/7 na kung saan ay layunin natin na mapatatag ang ating pananampalataya sapagkat bilang mga anak ng Diyos, ang ating buhay ay naka-revolve sa ating sinasabing pagsamba, and that is our life or lifestyle. Another lifestyle that we have, yung ating lifestyle na kung saan ay lagi nating ginagamit ang ating pananampalataya. We always live in faith always. Kaya yan ay mahalaga na dapat na mag-grow o mag-improve, maging matatag. And then yung pangatlo, sapagkat mayroon tayong buhay na sinasabi yung ating buhay paglilingkod. Kaya kumusta na kayong lahat? Arlitz Ron here at syempre kumusta ko kayo at sa inyong mga kinalalagyan dyan, anumang lugar kayo naroon, maging sa Pilipinas or abroad, welcome to Gospel 24/7 and gusto ko na kayo ay mag-participate by liking, by commenting or by sharing at ito ay makakabuti sa ating algorithm para marami pang marating ang pagmimensahe na ito. And so dahil dyan, gusto natin maintindihan dahil sa issue ng sinasabing need for repentance, because ang ating series ay gusto natin maintindihan yung tragedy na kung saan ay ito ay isang wake-up call para tayo ay mag-repent. So, dahil dyan, pag-aaralan natin ang pinaka 7 reason why we need to repent. Now, dahil dyan, dahil sa gusto natin maintindihan yung sinasabing mga pangyayari sa ating buhay, walang tao na kung saan ay hindi dumadaan sa mga difficulties, and so also gusto natin mabigyan ng malalim na emphasis at pag-i-emphasize ang idea ng tragedy sa ating buhay. So let's come up with doon sa pinaka mga idea ng tragedy na dumarating sa atin. So wag tayo matakot sapagkat ito naman ay minsan hindi talaga naiiwasan. Okay, ang mahalaga, malaman natin yung mga hakbang na dapat nating gagawin, and it will lead us to sinasabing to repent. Okay, at ang mga accident, ang death, sickness, fire, flooding, typhoon, earthquake, violence, war, or unexpected disaster, ito yung mga tragedy sa ating mga buhay. So, ito ay maaring nadaanan natin in the past, medyo mild, severe, or very severe, maaring nakalipas na, maaring wala pang nangyayari sa inyong buhay, at maaring in the future ay ito ay dumating, hindi natin alam. No one knows really, but then we have to be prepared. At dito sa ating pag-aaralan, gusto natin na kung saan ang mga idea na ito ay mag-lead sa atin sa repentance. So dahil dyan ay yung number 1 ay because yung ating buhay ay uncertain and short. So tragedy reminds us that tomorrow is not guaranteed. So yan ang isa sa mga dahilan why we need to repent, dahil ang ibig sabihin
ay hindi sigurado ang ating o walang kasiguraduhan ng mga bagay sa ating mga buhay at ang buhay natin ay napakaiksi. At ito ay sinusuportahan ng James actually na may konting reminder sa atin that you don't know what your life tomorrow will be. You are like a puff of smoke which appear for a moment then disappear. So, ang pinag-uusapan dyan ay kung saan na dapat tayo ay maging handa at dapat tayo ay ma-realize natin na hindi mahaba ang ating mga buhay, kaya dapat lang na tayo ay dapat lang na tayo ay mag-iingat at patuloy na tayo ay sabihin natin na magiging alert tayo. Okay, so dahil dyan, we turn to number 2 na kung saan ang ating mga buhay can be yung sinasabing ilagay natin yung ating pinaka-PowerPoint na ito ay idea na pagka dumarating yung tragedy ay maaring ito yung pinakahuli ng ating buhay. No one knows. Ayaw nating mag-pray, but then yes, death can come unexpectedly. So repentance prepare our soul to meet God. So yan, kaya pagka mayroon mga pangit na pangyayari sa ating buhay, yun ang pinakaaral na gusto nating ma-achieve sa ating pag-aaral, not because we want to pray o naghahangad tayo na mawala na ang ating buhay o umiksi ang ating buhay, but then who knows at wala nakakaalam. Dahil walang nakakaalam ng bukas. Kaya yung pag tayo ay nagre-repent, nagsusuri ng sarili because piniprepare natin ang ating soul upang ma-meet natin at masalubong natin or yun ay ma-meet natin ang ating God in a way na tayo ay nakaranas ng kanyang forgiveness. Kaya napakaganda yan. So actually sa Hebrew ay ini-encourage yung bagay na yan. At sinabi ng 9:27, just as people are destined to die once, of course, and after that to face judgment. So, anong ibig sabihin ngayon? Na to face judgment, mayroon talagang judgment. At saka yun na ang kasunod na gagawin ng tao. So, mamamasyal ba tayo doon? At kung anong gagawin, wala na. Harapin natin ang kasunod na event ng ating buhay, yung pagharap sa hustisya o yung paghahatol ng Panginoon. And of course, sa paghahatol ng ating Panginoon ay kung tayo ay nasa biyaya at awa ng ating Panginoon sapagkat hindi tayo nagpabaya ng atin namang katungkulan na tayo'y manatili sa grasya ng Panginoon. Siyempre ay may kapatawaran ang ating mga kapagkukulang, kasalanan at kasamaan. Kaya kapag may nangyayaring hindi maganda at o kaya napanood natin sa iba, nakita natin sa iba, ay reminder yan na tayo ay magkaroon ng pagsisisi o repentance. Sapagkat ang dulo ng buhay o pagkawala ng buhay ay maaring dumating na of course hindi inaasahan. So marami ng ganyan. Hindi na natin yan kailangan pang bigyan ng diin at paliwanag na maraming nasusurprise, nabibigla, hindi inaasahan but din dumating. Sayang kung hindi nakapag-repent. So sa atin na nakikinig ngayon, yes, it is. It is a big story. I mean, napaka-importanting bagay na dapat nating isaalang-alang. Okay, let us consider that one. And then number 3, of course, sin separate us from God. Repentance restore our fellowship with God. Kung nagre-repent tayo, may fellowship tayo dito spiritually, maganda yung ating pagsamba, maganda yung ating pagsisimba, maganda yung ating pagpupuri, pasasalamat, o maganda yung ating pananalangin because yung ating conscience ay nagtitestify, even the Holy Spirit, na tayo ay nakatanggap ng grasya ng kapatawaran ng ating Panginoon. At then, siyempre, ang sin ay naghihiwalay talaga sa Diyos. At yan ay
makikita natin sa Isaiah at ito ay binigyan ng isa ng diin na napakahalaga. It is because of your sin that He doesn't hear you. So ang idea nito ay yung sinasabing He doesn't hear you because of your sin. Hindi dinirinig, okay, dinirinig ng Diyos ang iyong mga panalangin dahil sa iyong kasalanan. Okay, walang pagtugon. Iniiwas ng Diyos ang kanyang pagpansin at siya ay hindi naka-attentive at ayaw niyang tugunin ang panalangin at ang dahilan ay kasalanan. At sinabi pa diyan, it is your sin that separate you from God when you try to worship Him. So it is also sin that separate you from God. Nahihiwalay yung separate, nahihiwalay. Kaya pala ay kumisan hindi nga tayo ang karanasan na nga ng karamihan na kahit sila'y nagdadasal at madasalin pero walang problema kung madasalin, gusto ng Panginoon yun, pero ang hindi natin na ma-master ng gusto ay yung tayo ay kumilala sa ating pagkakasala at tayo'y manumbalik, magsisi sa ating kasalanan nang sa ganun ay hindi na tayo mawalay sa presensya ng ating Panginoon. Nang sa ganun, kahit physical tayo na nasa physical tayo na daigdig, maramdaman natin ang spiritual na Diyos sa ating mga pagsambat pananalangin at sa araw-araw ng ating mga buhay. Okay, so yan ngayon yung tatlo, and then of course yung pang-apat, dahil ang tragedy o mga pangyayaring hindi maganda ay ini-expose ang ating human weaknesses. So it reminds us na kung saan ay we are not in control. We need the grace and mercy, or we need God's mercy. Ang ibig sabihin nito, yung human weaknesses, kapag dumaran tayo ng mga mahirap na panahon, kasi kapag tayo kasi ay puno ng biyaya, hindi naman nakikita yung ating mga spiritual weaknesses. Nakangiti tayo, masaya tayo, matatag tayo, as if na tayo ay okay. Pero pag dumating na yung sinasabing mga kagipitan, mga tragedy, mga mahihirap na bagay, doon natin nakikita yung ating vulnerability na tayo ay we are nothing. At halimbawa kapag mayroon sabihin natin ay disaster like yung lindol, ay mapapansin natin na wala talaga tayong laban. At doon ay tumatawag tayo sa ating Panginoon. Kaya nga lang, kahit tawagin natin siya ng tawagin at parang nagmamakaawa tayo, nakakalimutan natin na may repentance muna. Yun kasi ang pinaka-direksyon. Ang nangyayari naman kasi ay kumisan dahil di nga natin alam ang katotohanan masyado sa Biblia, ay basta tawag tayo ng tawag pero hindi natin pinapansin at binibigyan ng tuon yung ating spiritual na kalagayan kung tayo ay naglinis o tumanggap at nagpalinis sa ating Panginoon by calling Him and acknowledging our sin before Him and asking for forgiveness. Kaya dahil dyan, kapag tayo ay mayroon ngang mahirap na dinadaanan, ano man ang ating problema, it exposes our weaknesses, and also it is a reminder that we are not in control and that we need God's mercy. So let's try to repent and then ask for His blessing na kung saan kailangan natin, di ba? Kaya ang Psalm 90 verse 12, ang sabi doon ay teach us to number our days so that we may get a heart of wisdom. Hayaan mo, Panginoon, na medyo pahalagahan namin ang mga araw na aming teach us to number our days. Meaning, pag atin po talagang titingnan yung number ng ating days, ng ating mga araw, hindi tayo talaga mag-iisip na forever tayong nandito at malakas. Kalusugan natin, may number yan. Yung ating pagiging kabataan, may number yan. Kumisan, lumipas na, ayun, kasi tapos na ang number, kasi may number yan. Okay, ang ating lakas, ganun din, may measure yan, at saka may number pagdating ng ganito, hindi na sinlakas nung una. Maraming bagay. And so,
dahil diyan ay tinakda 'yan. At kapag di natin mina-mind na yung ating number, o number of days ay maiksi lamang, para bagang nakakalimot tayo at hindi natin pinagtutuunan yung pinakamahalagang bagay. And of course, dahil diyan ay kapag na-expose na ang ating mga kahinaan, well, dapat lang na tayo ay mauwi sa pagpapakumbaba at doon ay humingi ng kapatawaran nang sa gano'n ma-achieve natin siyempre yung buhay na walang hanggan. Okay? So dahil diyan ay we turn to number 5 sapagkat ang Panginoon tinatawag niya tayo, God is calling us or His people to turn back to Him. So yung repentance is God's loving invitation, not just a warning. Okay, so hindi lang warning yon, invitation pala yon na tayo'y bumalik sa ating Panginoon. Okay, kaya yan din ay ini-encourage talaga ng Bible. Kaya kapag tayo ngayon ay dumaranas ng mga tragedy na yon, ito ay wake up call, okay, wake up call ang mga pagsubok o mga kahirapan na ito, and dahil doon ay gusto niya na tayo ay dalhin sa repentance. Ito'y invitation, loving invitation, at hindi lamang ito basta warning. Kasi ang warning, medyo mahirap yung warning, parang masama ang dating, parang mabigat ang dating. Pero tingnan din natin ito na kung saan ay paanyaya na may kalakip na pagmamahal. So yan ang ibig sabihin bakit gusto ng Diyos na tayo ay manumbalik sa Kanya. Okay, sabi ng Acts chapter 3 verse 19, repent then, magsisi kayo, and turn to God so that your sin may be wiped out, that time of refreshing may come from the Lord. Yan ay isang hamon sa isang preaching ni Peter na kung saan ay kaharap niya ang maraming mga kababayan niya at that time, na kung saan ay sila'y napuspos ng banal na espiritu. At doon ay nangaral sila, at dahil doon ay mayroon naging invitation, yung pangangaral na yon, na kung saan ay tumimo sa kanilang puso at naging katanungan sa kanya ng mga tao, what shall we do then? Okay, anong gagawin ngayon namin? It seems na naintindihan nila yung punto ni Peter, bakit ay doon sa kanyang sermon o pangangaral. Kaya sumagot si Pedro na kung saan ay repent then and turn to God. Okay, anang sa ganun ang inyong mga kasalanan ay mapawi o mabura, at ang time ng refreshing, pagpapanibago uli at masarap na karanasan ay dumating mula sa ating Panginoon. Kaya ngayon, we turn now to number 6 na reason why we need to repent kapag may mga tragic moment sa ating mga buhay, because ay sinasabi na ang judgment, paghuhukom ay isang reality o realidad. So Jesus taught that tragic events should lead people to self-examination and repentance. Yun ay importante na maintindihan ngayon natin. So there was a conversation actually sa Luke 13 verse 3, at dito I note down yung verse 3 sapagkat may comparison minsan at doon sa kultura na kung saan kapag pangit ang nangyayari ay siguro dahil masama sila o sila'y mas worse sila dahil worse ang nangyari. But then ang sabi ng ating Panginoon, no, actually sa inyong nakikinig wala mang worse na nangyayari, pero kung hindi kayo magsisisi ay gayon din kayo ay magpe-perish. Ang ibig sabihin ngayon dito, perishing spiritually. So, not at all, and you will perish too unless you repent of your sin and turn to God. So, yan ngayon ay isang reality na kung wala mang nangyaring pinaka-worst, it doesn't mean na hindi ka nangangailangan ng repentance, because once you didn't repent, you will also perish. And that is maybe
Yes, that is true na physically, yes, you are okay, but then someone or one will perish spiritually because of lack of or when one does not repent of his sin. Okay, so dahil dyan, we turn now to number 7 na kung saan ang repentance, it leads talaga sa forgiveness and new life. So mahalaga yan, it leads to forgiveness ng God. Pag walang repentance, walang forgiveness, pag walang forgiveness, mahirap ma-achieve yung new life. Okay, so ang Diyos ay ready siya magpatawad doon sa mga tao na kung saan ay sincere na nagtuturn to Him. Okay, kapag sincere, okay, ang Diyos ay nakahandang magbigay ng patawad. Ito ngayon ang encouragement sa 1 John chapter 1:9. If you confess your sin, He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. Okay, ang idea doon, He is faithful to forgive us of our sin. Napakatapat niya, siya ay napaka-faithful, walang humpay, at siya ay yung pangako niya ng paglilinis, pagpapatawad ay hindi niya inuurong sapagkat siya ay tapat. Okay, tapat siya na yan ay kanyang gagawin na kapag kinonfess natin yung ating sin, confess, okay, hindi pwedeng iniisip, i-confess natin so verbally and then with action kung kinakailangan. And then, He will purify and He can purify us from all unrighteousness. Kaya yan ngayon ay mai-encourage tayo na mag-repent dahil nga ang mga tragedy o pangit na pangyayari sa ating buhay ay hindi naman yan ang dahilan ay pagpaparusa, kundi wake up call yan. And then dahil dyan, may 7 bagay na kung saan dapat tayong mag-repent. So, hindi tayo dapat matakot. We should not be afraid. It should make us spiritually awake. Another thing is yung pagre-repent na yan at mga pangyayaring hindi maganda ay dapat lang na hindi natin pabayaan. So dahil dyan ay nandyan yung 7 na idea na kung saan tayo ay dapat na mag-repent. Life is uncertain. Death can come unexpectedly. Sin separate from God, and tragedy exposes our weaknesses as human. And God is also calling us, number 5, to turn back to Him. And also, yes, there is a final judgment for all people. Yung sinasabing the final judgment. And also, siyempre, we need to repent because nililid niya tayo sa repentance, and once na nangyari yon ay pino-forgive niya tayo, and then mayroon pa tayong magiging outcome na new life sa ating mga buhay. Okay, so ngayon, andyan yung ating idea kung bakit tayo ay magre-repent dahil kumisan ang mga tragedy na ito ay wake-up call ito siya. Okay, so nakita natin yung 7 na ating pinag-aaralan na kung saan ay magiging dahilan kung bakit tayo magre-repent. Maraming salamat. Consider liking and subscribing or sharing para bahagi ng inyong participation also, and kung may comment kayo ay maaari nating sasagutin yan kung may mga katanungan kayo. And of course, muli, magpalain kayo ng ating Panginoon at nawa ay nagbigay ng direction and clarity ang subject na ito sa inyong mga buhay. As always, God bless you, and see you next time. Your blessing is upon your people. Your blessing is upon your people. Your blessing is upon your people. Lord, how they have increased who trouble me.